magdangal magpakailanman. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Heso Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo nawa ay sumainyong lahat. At sumayin niyo rin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga rin po, Father. Welcome po sa parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Ngayon po'y 3 ng Hulyo. Ipinagdiriwang ng inang simbahan ang kapistahan ni Apostol Santo Tomas. Ipanalangin natin na kaisa ng lahat ng ating mga intensyon. Isama natin ang lahat ng mga nagpamisa, lahat ng mga nagdiriwang ng kaarawan at anibersaryo sa araw na ito, ang mga patuloy na dumudulog kay Santo Padre Pio at kay Santo Tomas para sa kanilang mga kahilingan at karamdaman at para sa kapayapaan ng kaluluwa ng lahat ng ating mga yumao. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating ka upang anyayahang mga makasalanan ay magsisi. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Gloria in excelsis Deo. Sa lupa'y kapayapaan, sa mga taong nalulugda niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, pinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin, dahil sa dakila mo ang kapurihan. Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Jesucristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw nalagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin. Ikaw nalagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na nalulublog sa kanan ng Ama.
Pagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang, O Jesucristo, ang kataasasan, kasama ng Espiritu Santo, sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, loobin mong aming maipagdiwang ang kapistahan ni Apostol Santo Tomas upang matuwangan niya kami sa pagdalangin kami magkamit ng buhay sa ngalan ng kanyang kinikilalang Panginoon na si Jesucristo, kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, hindi na kayo dayuhan o taga-ibang bansa, kundi kababayan ng mga hinirang ng Diyos at kabilang sa kanyang sambahayan. Kayo'y itinayo rin sa saligan ng mga apostol at ng mga propeta, na ang batong panulukan ay si Kristo Jesus. At sa pamamagitan niya, nagkakaugnay-ugnay ang bawat bahagi ng gusali at nagiging isang templong banal. Dahil din sa inyong pakikipag-isa sa Kanya, kayo may kasama nilang naging bahagi ng tahanan ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Humayot dalhin sa tanan, mabuting balitang aral. Humayot dalhin sa tanan, mabuting balitang aral. Purihin ang poon, dapat na purihin ang lahat ng bansa. Siya ay purihin ang lahat ng tao sa balat ng lupa. Humayot dalhin sa tanan, mabuting balitang aral. Pagkat ang pag-ibig na ukol sa ati dakila at wagas, at ang katapatan niya'y walang wakas. Humayot dalhin sa tanan, mabuting balitang aral. Magsitayo po ang lahat. Hallelujah, 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 Hallelujah. Mapalad at maligaya ang sumasampalataya sa di nakita ng mata. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Si Tomas na tinaguri ang kambal, isa sa 12, ay hindi nila kasama nang dumating si Jesus. Kaya't sinabi sa kanya ng ibang alagad, nakita namin ang Panginoon. Sumagot si Tomas, hindi ako maniniwala hanggat di ko nakikita ang butas ng mga pako sa kanyang mga kamay at naisusuot dito ang aking daliri
at hanggat hindi ko na ipapasok ang aking kamay sa kanyang tagiliran. Makalipas ang 8 araw, muling nagkatipon sa loob ng bahay ang mga alagad, kasama nila si Tomas. Nakapinid ang mga pinto, ngunit pumasok si Jesus at tumayo sa gitna nila. Sinabi niya, "Sumainyo ang kapayapaan." Saka sinabi kay Tomas, "Tingnan mo ang aking mga kamay at ilapit dito ang iyong daliri. Ipasok mo ang iyong kamay sa aking tagiliran. Huwag ka nang mag-alinlangan, maniwala ka na." Sumagot si Tomas, "Panginoon ko at Diyos ko." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Naniniwala ka na ba sapagkat nakita mo ako? Mapapalad ang mga naniniwala kahit hindi nila ako nakita." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Muli po, magandang umaga sa inyong mga naririto sa atin sa pambansang dambana, gayon din sa mga patuloy na nakikiisa sa atin via live streaming, lalo't higit ang mga kababayan natin sa iba't ibang bansa. Natatanging panalangin para sa mga laging kasama natin sa misa ng alas 7 ng umaga, ang mga nakikinig sa opisyal na himpilan ng radyo, ang 95.9 Radyo Totoo, dito sa Batangas at mga karatig lalawigan. Mapapalad ang mga naniniwala kahit hindi ako nakita. Ngayon po'y kapistahan ni Apostol Santo Tomas. At madalas, kapag ipinagdiriwang ang kapistahang ito, binibigyang pakahulugan at pagninilay ang pagdududa ni Tomas, the doubtful Thomas. Pero sa kabilang banda, sa umpisa ng mabuting balita, ang sabi po dito ay si Tomas, tinaguri ang kambal. Sa akin pong pagninilay, tinala ako nito sa sino bang kakambal ni Tomas? Sabi ng ilang mga paglalapat nito, tayo ay mga kakambal ni Tomas. Sa mga pagkakataong nahihirapan tayong maniwala na ang Panginoon ay gumagalaw sa ating buhay. Bakit ba si Tomas ay may pagdududa? Alam naman niya Alam niyang si Jesus ay may butas sa kanyang mga kamay sapagkat alam niyang siya'y napapako sa krus. Alam niyang butas din ang kanyang tagiliran dahil sa pagsibat ng kawal. So alam niyang si Jesus ay may ganoon. Si Tomas ay nagkaroon ng pagdududa dahil sa labis na kalungkutan. Nang mamatay si Jesus, labis na nalulungkot si Tomas. At kapag tayo'y nalulungkot, kalimitan, hindi tayo nakapag-iisip ng maayos. Kaya nga po ang sabi, kapag ikaw ay nasa rurok ng iyong emosyon, sobrang malungkot, sobrang masaya, huwag kang magdidesisyon. Sapagkat ang pagdidesisyong nasa rurok ng emosyon, maling desisyon. Kaya nga si Tomas, dahil siya'y nasa rurok ng kanyang emosyon, ang kanyang desisyon, hindi ako maniniwala hanggat hindi ko nakikita si Jesus. Hindi ako maniniwala hanggat hindi ko nahahawakan ng kanyang mga sugat. Kaya nga ang sagot ni Jesus, mapalad ang mga taong naniniwala kahit hindi ako nakita. Inyo po bang nakita na si Jesus? Taas ang kamay nang nakakita na kay Jesus. Yung lumabas sa inyong nagsabing, ako si Jesus. Wala hong ganoon. Pero ang sabi, mapalad. Mapalad ang mga kakambal ni Tomas na naniniwala kay Jesus kahit hindi siya nakita.
At sino yung mga yon? Tayo. Tayong mga hindi nakakita kay Jesus ng personal, tayong mga hindi nakasama ni Jesus ng personal, pero patuloy na naniniwala. Sabi po ng Aral Batanggenyo, number 869, ang lokal na katisismo dito sa Batangas. Ang pananampalataya ay ang tulay mula sa nagpapakilalang Diyos papunta sa tumutugong tao. Bakit tayo naniniwala kahit hindi natin nakita si Jesus? Dahil tayo ay nananampalataya. Ang pananampalataya ay isang napakahalagang sangkap ng ating buhay Kristiyano. Kaya nga sa mga pagkakataong nagkakaproblema, sa mga pagkakataong nakakaranas ng pagsubok, sa mga pagkakataong matindi ang galit, sa mga pagkakataong wala tayo sa normal nating pakiramdam, balikan nyo lagi ang pananampalataya. Balikan nyo lagi ang pananampalatayang nagmamahal kay Jesus upang mapabalik tayo at mapasama sa sinasabi niyang mapapalad. At hindi natin nakita si Jesus, pero pwede nating maramdaman si Jesus. Si Jesus ay buhay sa mga taong nakapaligid sa atin. At ito'y lagi niyong naririnig sa akin, sa ating mga pagninilay. Nasaan si Jesus? Si Jesus ay nasa iyong makukulit na apo. Si Jesus ay nasa iyong mga pasaway na anak. Si Jesus ay nasa iyong bungangerang kapitbahay. Bakit? Sapagkat ang mga ito ang nag-aanyaya upang mas palalimin mo ang pagmamahal kay Jesus na hindi mo nakikita. Habang kumukulit ang iyong apo, habang nagpapasaway ang iyong anak, lalo kang pinalalalim nito sa pag-ibig at pagtitiwala, ganon din sa pangunawa at pagpapatawad. At yan ang pakiramdam upang makilala si Jesus. Kapag nagiging mapagmahal ka, kapag nagiging mapagpatawad ka, kapag nagiging mapagbigay ka, kapag lumalalim ka sa pananampalataya, napapatunayan mong nararamdaman mo si Jesus. Sa banal na misang ito, mga minamahal, ipanalangin niyo po kay Jesus. Siyang tatanggapin mamaya sa komunyon. Sa banal na komunyon, sa anyo ng tinapay, yun ay sadyang si Jesus. Hindi man siya natin nakikita ng personal, pero tinatanggap natin siya sa banal na misa at inyong ibulong sa Kanya. Sabihin ninyo, Panginoon, palalimin mo po ang aking pananampalataya sa iyo upang katulad ni Tomas, sa kabila ng kanyang pagdududa, siyang nagpahayag na ikaw ang kanyang Panginoon at Diyos. Bigyan mo rin ako ng malalim na pananampalataya upang lagi kitang makilala at makita sa mga taong nakapaligid sa akin. Para sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Yahweh
Tayo po ay magsitayo. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, inihahain namin ang aming paglilingkod. Kalakip ang dalangin itaguyod mo ang iyong mga kaloob sa amin. Ngayong kami nagpapasalamat sa iyo kaisa ng pagpupuri ni Apostol Santo Tomas sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Itinatag niya ang iyong sambayanan at ang mga apostol ay salig at katuwang sa pagpapanatili ng iyong pagmamahal na di magwawakas kahit kailan. Kaming sambayanan mo dito sa daigdig ay katibayan ng pamumuhay sa langit. Kaming narito ang tagapagpahiwatig sa pagkakaisa ng tanan sa iyong pag-ibig. Kaya, kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Kung hindi po kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Kaya hindi naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Itong kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo.
isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay isa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo't pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria ang ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang esposo, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kanyang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos samang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Kami iadya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo.
Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Pagbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Itong kordero ng Diyos, itong nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang second collection po ay para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong mga handog. Sa utos mo
Ikaw ang tanging buhay ko. Tayo po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ngayong kami nagsalos sa katawan ng bugtong na anak mo, mapanaligan nawa namin siya kaisa ni Apostol Santo Tomas. Mapahayag nawa namin siya'y Panginoon at Diyos sa pamumuhay namin at tapat na paglilingkod, sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, Kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwina ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang. Kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat para sa mga patalastas. Una sa inyong pagbisita sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad po namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, sa paligid po ng ating simbahan, may makikita kayong mga QR code. Pakiscan po at pakilagay ng ilang hinihinging detalye, tulong sa ating documentation program upang maisaayos ang mga datos ng mga pilgrims at devotees na bumibisita dito. Asahan po ninyong sa pamamagitan ng batas ng Data Privacy Act ng 2012, iingatan namin ang inyong mga private information. Ang inyong suporta ay malaking bagay sa pagtatagumpay ng proyekto. Ikaapat, ngayong August 31, tayo magkakaroon ng kumpilang pamparokya sa mga kabataang may 12 taon pataas o kahit sa may mga edad na nawala pang kumpil, na nagnanais magpakumpil, kayo po'y magpalista na sa opisina ng parokya hanggang ngayong August 8 lamang. Ngayong darating na Sabado, unang Sabado ng buwan, tayo may pagpaparangal sa mahal na ina ng mga biyaya. May prosesyon sa 5 ng umaga. Sa mga nagnanais pong sumama, kayo inaasahan naming magdadala ng kandila. Maraming salamat sa inyong lahat. Ang ating sunod na misa mamayang alas 10 ng umaga. Inaasahan naming inyong pananatilihin ng kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Muli po kayong magsitayo para sa pagbabasbas ng mga religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang makapangyarihan upang tayo'y maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. Inyo pong hahawakan ang inyong mga nais pabasbasan, isipin ang mga taong nais niyong ipanalangin, at para po sa mga nasa kanilang tahanan, ang panalangin pong ito'y para din sa inyo at sa inyong mga nais pabindisyonan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya, ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin ng mga rosaryo, mga imahen, mga dasalan, mga healing rub at mga miracle oil na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin upang ang lahat na dumulog at magdasal
Gamit ang mga ito'y magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Maraming salamat sa ating mga tagapaglingkod at sa inyo pong lahat na nakiisa sa ating banal na pagdiriwang. Maraming salamat sa inyo, lagi po kayong mag-iingat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo At rin. pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay naialay na. Humayo kayong mapayapa, palaging palaguin ang pananampalataya kay Kristo. Salamat sa Diyos. Humayo kayo